Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag with evidence. Kumusta mga kabibig? Eto na naman tayo. Another pahirit na naman ni Karen Davila na patungkol kay VP Sara. Question niya si Isko Moreno. Akala ni Karen Davila makakuha siya ng negatibong sagot ni Isko Moreno. Nako, nasupalpal si Madam Karen Davila na naman. Parang, ewan ko ba, galit ba ang ABS-CBN sa mga Duterte? Or galit ba si Karen Davila sa mga Duterte? Yun ang mga haka-haka tanong ng mga netizen. Parang yung mga tanong ni Karen Davila ba is intriguing. And the same time, parang gusto niyang makakuha ng negative answer para talaga masira ang pangalan ni VP Sara. Yung iba naman sabi, ganun talaga si Karen Davila pag magtanong. Hahanapan niya ng kung posibleng magandang scoop, magandang sagot sa isang politiko at doon mo talaga malalaman kung ang politiko ay ginagamit lang ang isang politiko. Style yan ni Karen Davila para malaman daw ng sambayanang Pilipino kung totoo ang isang politiko or manggagamit lang. Nako. Iba-ibang opinion ang pumapasok, nagko-comment sa question ni Karen Davila. Ito si Karen Davila, no? Ang galing mo. It means, Karen Davila, pag pinag-usapan ka, binabash ka, relevant ka talaga dahil. Talagang nakukuha mo ang atensyon ng mga tao. Nakukuha mo ang galit, ang emosyon ng mga tao. So it means si Karen Davila effective. Posible. Effective ang way of questioning ni Karen Davila. Kasi nahuhook ang mga tao at talagang sinusubaybayan siya kung ano-ano ang mga question niya na may pangalang kanya palagi ang VP Sara Duterte. So napanood niyo na ba ang interview? So ito mga kabibig. Ito yung interview ni Karen Davila kay Isko Moreno na merong question siya hinggil kay VP Sara. So manood tayo kabibig ha. Panoorin natin ang tanong at paano sinagot ni Isko Moreno si Karen Davila. Sabi ng iba, nasupalpal, napahiya. Ay, grabe naman. Sara Duterte support you? Is this one of the reasons ganito kakataas? Did she endorse Isko Moreno? Grabe naman. So it means, ang question ni Karen Davila, si VP Sara ba ang dahilan para manalo si Isko Moreno? Yun ang pinopoint out ni Karen Davila kasi mataas ang boto ni Isko Moreno and knowing VP Sara ay nagpunta sa lugar ni Isko Moreno para ikampanya si Isko Moreno. At the same time, para gisingin ang mga tao sana ni Chua. Pero ang mga tao hindi yata nagising kay Chua. Mas pinabura ng mga tao si Chua. Ito kabibig. Moreno, ano ba nangyari? Ano naman siya, nagpunta siya sa kampanya namin. The opposition went in our stage. The administration went in our stage. Everybody were welcome in the city of Manila. Very good. Very good, Isko Moreno. Talagang fair si Isko Moreno, no? Talagang hindi siya feeling na pag-aawayin niya ang opposition at ang administrasyon. Fair lang talaga sumagot si VP si Isko Moreno. I'm just happy that Vice President Sara enjoy the crowd. Very warm ang reception. Wow, Karen, I'm telling you straight. It's really something else when they see Sara. Wow, it's something else when people see Sara. So it means talaga kabibig, iba ang hatak ni VP Sara. Alam nyo, hindi lang talaga nagbigyan ng maraming oras ni VP Sara ang kampanya. Kung sana nagbabalik-balik ito si VP Sara sa lugar ni Isko Moreno, there's a possibility na matalo yun si Chua. Oo mga kabibig. Sabi nga ni Isko, there's something. It's really something else when they see VP Sara. The people of Manila were very happy nang makita si VP Sara. Kami ang ka-Isko and the same time hindi to bulero si Isko. Kasi marami na natutunan si Isko sa politika. Nalugmok na si Isko, traidor na si Isko, ginamit na si Isko, naramdaman na ni Isko na parang yung paghihirap niya noon na mag-mold ng isang politiko after na magandang resulta at napag-iwanan siya.
So dito mga kabibig, kitang-kita natin how Isko Moreno and people of Manila admire VP Sara. Parang may connection si VP Sara sa masa. Di ba kabibig? Vice President Sara in Manila. They're very happy. The people of Mm-mm. Manila were very happy. Tingnan mo kabibig, oh. Again nga, balikan natin ang sagot ni Isko Moreno kasi napakaganda ang sagot ni Isko Moreno. Okay, go. City of Manila. I'm just happy that Vice President Sara enjoy the crowd. Very warm ang reception. Wow, Karen, I'm telling you straight. It's really something else when they see Sara, Vice President Sara in Manila. They're very happy. The people of Manila were very happy. See mga kabibig, the people of Manila is very, very happy seeing VP Sara. Ang ganda ng pagsabi ni Isko Moreno, meaning niyan, mahal ng mga taga Manila si VP Sara. Oo, meaning dyan mga kabibig, na mas paniniwalaan ng mga taga Manila si VP Sara. Mas malaki ang impact sa pagkapanalo ni Isko Moreno dahil kay VP Sara. Pero kabibig, si Isko, hindi na siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Kasi nung pumunta si VP Sara sa baluarte ni Isko, sabi ni VP Sara, baka marami kasi nagsasabi na Duterte, Sara, Isko sa 2028. So ang mga tao nag-ano na yun, parang pumalakpak, parang excited na sa 2028. Pero si Isko Moreno walang planong tumakbo sa 2028 sa mas mataas na posisyon. Sabi ni Isko, ipinangako ni Manila Mayor-elect Isko Moreno nitong Martes na hindi na siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa darating na 2028 national elections. Ayon kay Moreno, plano niyang tumakbo muli sa pagka-mayor sa Manila sa 2028 at tatapusin ang kanyang 3 termino kung bibigyan ng pagkakataon. Sabi ni Isko, I've committed to the people. Iginiit na niya na manatili siya sa local posisyon kahit maraming humihikayat sa kanya na tumakbo bilang senador o vice presidente sa susunod na halalan. That is the wish of political analysts. It is only their wish. But I think I'd rather stay in Manila for the next 10 years if given a chance by the people. Diba? So parang napag-isipan na ni Isko na kung ngayon parang hindi naman niya tinalikuran ang Manila. Parang this time, kailangan ko na mag-double effort na ipapakita sa Manila na ako ay para sa kanila. And 10 years is, I think, enough for me to reclaim my name and to give love to the Manileño. I think yun ang gustong ipaabot ni Isko Moreno. Kung after 10 years, after third term niya, 3 termino, kailangan, marami na siyang naipakita, marami na siyang na pruweba, na pwede na siyang tumakbo sa higher position. Why not, mga kabibig, di ba? Why not? Bigyan natin si Isko ng pagkakataon. Pero parang sabi na nga Isko, hindi siya tatakbo sa 2028 as higher position. So, walang Isko Moreno, VP Sara tandem sa 2028. Wala talaga, mga kabibig. So baka merong VP Sara Bongo, posible yan, kabibig. Oo, mga kabibig. Posibleng-posible yan, mga kabibig. Our next topic, mga kabibig, ito na. Ang baho ni Marcos Jr. na bulgar. Dahil sa mga kadramahan ni Marcos Jr. sa kanyang podcast interview ni Katonyeng, parang nabulgar lahat ng baho niya. Ito kabibig, manood tayo ng isang video. Ito. Bakit kaya nasabi ng isang political analyst na nabulgar ang baho ni Marcos? Sabi dito, inihayag ng isang political commentator na si Adolfo Caado paglinawan na kaya umano handang-handa si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial dahil mabulbulgar dito ang kabuuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga si Bongbong Marcos ngayon ay parang yan ay propaganda lamang ng Marcos ngayon parang parang bumawi, no. Unitim ulit siya. Sige, ito na. Kinig tayo. tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang
ng nagkukuntsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakuntsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. Kaya nga handang-handa siya. Ha? At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. Kaado, ngayon na meron na nga itong nakumpleto na itong 24 na senador, no? Bagong ang dagdag nga itong 12 mga nanalo sa midterm elections, ay balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara, o magiging ito'y ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan ang magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, kuno. At si Lito Lapid, na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past na sila ay independent senators. Hindi sila partido. They are not partisan, no? At makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no? Si Mark Villar, no? Nakakasyam na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jane, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pa pag-usapan yun eh. Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila
ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas na ang giya ng bawat Congress, ang business ng bawat Congress, ang liderato ng bawat Congress, ang agenda ng bawat Congress, at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid, malinis na malinis dapat yung 20th Congress na magsisimula. O, ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President, mag-a-adapt sila ng bagong rules, mag-agenda sila ng mga bagong priorities. O, di dapat dyan din inisumite ang impeachment case ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Pero para malinaw lang, Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo vice president. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang nang nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pandinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Nako, Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Correct mga kapibig, hindi hawak ni Bongbong Marcos. Kaya nga gusto niya makipagbate sa mga Duterte. Kasi ramdam niya na parang hindi yata ako presidente ngayon Parang iba ang pulso ng masang Pilipino. Kahit may mga surveys pa, trust rating surveys, kung ano mga tanggiri, kung ano-ano lumalabas na malaki ang trust rating, ang ano pa bang mga rating ni Bongbong Marcos. Pero alam nyo, ang eleksyon talaga ang sukatan kung ano ang lawak ng power ng mga Duterte. Yun mga kabibig. So nakita na natin kabibig na sige, ipagpatuloy natin ang impeachment trial ng VP Sara. Pero VP Sara is very ready. Mabulgar na kung anong mabulgar,
Kung sino mang congressman ang madadamay, kung sinong senator or presidenteng madadamay, welcome to the bloodbath. Yun, kabibig. So ano ang iyong komento, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe mga kabibig. Parang excited na rin ako sa impeachment trial ni Sara para malalaman na natin na lahat, para mahubaran na ang mga nagmamarunong, nagmamagaling, at mga kurakot na politiko. Bye everyone. See you next time.